Hello mga kabuhay! Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Share ko lang po sa inyo ang nangyari po sa buhay ko noong Pasko. Pero bago po ang lahat, gusto ko po kayong batiin ng belated Merry Christmas. Ito pala yung simple po naming handa. Ang spaghetti ko nga nasubrahan po sa sauce. Pero pwede na po yun. Gusto po ng mga bata ang ganito. At sinusukat ko din pala dito yung mga damit na natanggap po sa Pasko. Thank you pala sa nagbigay nito. Kasyang-kasya po sa akin at favorite ko po kasi mahaba. Yung salad pala namin dito ay gulaman. Nag-request po kasi ang anak ko. Kaya pinagbigyan ko na po sila. Inihanda ko na po dito yung mga ricado. Konti lang po ito kasi gusto kong maubos to ngayong araw na to. Para pag naubos na po, ay pwede ko na pong i-off ang aming ref. Ay nagmamahala na po pati kuryente. Pagbuksan po yun. Alam niyo naman po, nagtitipid po ako. Halo ko na pala dito ang aming sauce. Katamtaman lang po ang laki kasi ayaw ko po ng sobrang tamis. Ay nakakasama po ang sobra. Halo-haloin para sumarap ang ating salad nga gawa sa gulaman. Dito ko na lang po nilagay sa ice cream para sabihin po nilang ice cream po. Ililinis na pala ako dito ng aming bahay. Pinupunasan ko po yung mga sahig. Habang yung mga anak ko ay nangangaroling. Kararating lang po nila galing po sa caroling. Sinamantala po nila ang bakasyon at ang Pasko naman kaya gumagala po sila. Dahil nakakaboring naman po ang laging nasa bahay, di po ba? Binibilang na pala nila dito ang kanilang napamaskuhan. Kasama po ang kanilang mga kaibigan. Ito pala si Kuya Rickson, talagang naghintay po siya sa kanyang share kasi sumama po siya sa caroling. Ayun guys, tapos na po nilang binilang ang kanilang napamaskuhan. Kumain na naman sila ng spaghetti. Sama ang kanilang mga kaibigan. Simpleng handaan lang po ang aming inihanda. Ang importante magkasama-sama ang buong pamilya. Tuwing may okasyon pong kagaya nito, talagang namimiss ko po ang probinsya po namin. Kaya doon talaga ramdam na ramdam mo ang kapaskuhan kasi sa sobrang lamig po ng hangin. Dahil po maraming puno doon. Ayun pala si Baby GR, i-flex ko lang ang nagbigay sa kanya ng regalo. Thank you po. Excuse me po, nakikita pa ito. Magsampay na naman po ako sa aking nilabahan po kanina. Araw-araw po talaga ako naglalaba kasi ayaw ko pong matambakan ng labahan. Kasi naiinis po ako. At lalo kang tatamarin. Pag nakita ko po ang nakatambak na labahan, imbot na lang natin ang ating pagod. Model-model pa nga. Pero mamaya magmamadali na naman po yan. Mamaya na lang po ako magsuklay kahit ang buhok ko ay magulo. At itong anak ko ay mahiyain sa kamera. Unahin ko muna dito yung paglinis ang aming higaan. Nga kikimbutan ko lang ay tapos na. Sige, giling. Ay, nakakabaliw talaga ang buhay pag siseryosohin mo. Natambakan na ako dito ng sinampay. May panibago na naman po akong isasampay. Kaya minamadali ko to para matapos to ngayong araw na to. Ang hirap talaga ang buhay nanay or housewife. Talagang hindi lang sa mga bata nagtatapos ang pag-aalaga mo, pati sa mga gawaing bahay ay ikaw ang gumagawa. Pero okay lang po, ganito talaga ang buhay ko at ang kapalaran. Malaki talagang pagkaibahan dito sa Manila at sa probinsya. Sa probinsya po kung maglalaba kami at magsasampay, kahit hindi na kailangan ng hangir. Kasi pwede naman po isabit-sabit kahit saan. Pero dito talaga sa Manila talagang magastos. Kailangan mo pa talagang bumili ng hangir. Dito sa taas namin kahit araw-araw po ako naglilinis talagang magulo. Ganito talaga pag may batang maliit. Dati nung dalaga pa po ako talagang mabagal ako kumilos. Pero ngayon po nang naging nanay na po ako ay mabilis na po akong kumilos. Talagang madali lang matapos ang mga gawain. Ganito talaga pag buhay nanay. Kaya kayong mga dalaga ay huwag mo na kayong mag-aasawa. Masarap kayo ang buhay dalaga. Magulo lang ang buhay mo kung mag-aasawa ka na. Naalala ko lang dati nang dalaga pa po ako. Mahina ang busis ko. At hindi po ako pala sigaw. Ngayon nagpagkapamilya na po ako at nagkaanak. Ay ang boses ko hanggang kanto na po. Kasi di po talaga maiwasan nga lalaki po talaga ang boses.
Malaking pagkaibahan talaga sa single at may asawa. Akala ko lang dati napakamahiyain ko po. Hindi nga ako palakanta. Ayun, napagod ng lola nyo. Kung magpagod-pagod dyan, marami pang hugasan ang naghihintay sa'yo. Kung nga alam sa sarili ko, parang may third eye yata ako. Ako lang talaga nakakita ng kalat. Daan-daanan lang po nila. Okay lang po, sanay naman po ako nito. Ito po laging araw-araw kong ginagawa. Hayaan ko na lang po ang mga anak ko kung maghugas ba't hindi. Kasi ayaw ko na pong sumigaw ng hanggang kanto. Nagkakahiya po sa mga kapitbahay. At namamaos na po ako. Hindi lang kasi sigaw, kundi kaka-concert po sa bahay. Kasi pag boring po kasi ako, talagang nagbibidyo okay po ako. Lahat naman po ditong mga kapitbahay po namin ng mga nanay ay talagang Berit Queen talaga kami. Nagko-concert po talaga kami sa aming tahanan. Bahala kayo dyan kung makikinig kayo sa boses po namin. Libangan lang po ang aming ginagawa at pangtanggal ng stress. Kasi di kami makalabas ng bahay, gaya ng mamasyal, sa mga SM, dahil po sa sama-sama ang aming mga chikiting. At wala po kaming pera nga panggala dahil bilang nanay talagang nagtitipid po. Dahil mahirap lang po ang asawa po namin. Totoo naman po. Kung bilang nanay na po, talagang gagawin niyo po ang lahat para makaipon at makatipid. Pero kahit anong gawin nyo, kung may magkasakit sa pamilya, talagang madudukot talaga yung natabi nyo nga konti. Kaya ang pagtitipid po natin ay sabayan po natin ang ating panalangin para makaiwas po tayo sa anumang kapahamakan at sakit. Dahil bawal po talaga magkasakit sa panahon po ngayon. Nga napakamahal na po ang ating bigas. Hindi pa po talaga bumababa ang mga bilihin. Pataas ng pataas pa po. Grabe. Tapos ang sweldo ng asawa natin ay hindi naman po dinadagdagan. Pero okay lang, ang importante buo ang pamilya at walang sakit. Yun lang talaga ang ways ko sa ating Panginoon. Thank you for watching.